Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At ngayon pag-uusapan po natin itong dumating na tablet. So nung nakaraan nag-unbox tayo ng tablet which is the MyPhone Mighty 10, tapos sinundan ng Mighty 8. Ito naman ngayon yung version, upgraded version ng Mighty 8, which is the Mighty 8S. So as you can see, nandito na yung tablet, nasa labas na. Ano yung mga laman ng tablet, check po natin. Upon opening the box, syempre ang makikita nyo po dyan yung tablet. Tapos bubuksan natin ang loob nito. And may kasama din pala siyang sticker, logo ng MyPhone, sticker. Then ito, so may papel to na parang nakasulat sa baybayin. Ayan siya. Okay, then yung ating quick start guide on our manual. Ayan. Then ito yung kanyang panundot. So yung Mighty 8 hindi siya sinusundot, kundi meron siyang bukasan sa likod ng mismong tablet para doon ilagay yung SIM card at micro SD card. Ito naman yung kanyang headset, braided headset siya. Ayan, maganda naman. Then ito yung kanyang cable wire. Okay, sa cable wire niya, kung yung Mighty 8 ay micro USB pa, so ito upgraded version, no? USB A to Type C na. Ayan, sa Type C na siya. Then yung charger, sa Mighty 8 ang charger niya is 7.5 watts lang. Ito ay 10 watts na. So 5 volts, 2 ampere, 10 watts. And ito na po yung tablet mismo ng MyPhone Mighty 8S. So ito pong tablet na to, this particular tablet ay nirelease po noong late 2023 to early 2024. So 3 years old na siya kung tutuusin. Okay, so meron po itong Unisoc na chipset. Meron itong Unisoc SC9863A. At ito naman pong chipset na to ay nilabas noong November 27, 2018. So 8 years ago na ang chipset niya. So asahan natin na ang tablet na to ay pang ano lang talaga. So pang basic tasking lang at casual use. Okay, 28 nanometer process technology. May Power BR Rogue GE8322 GPU. So merong ibang nag-unbox at nag-initial review ng tablet na to, at ang antuto nito kung daw nagkakamali 170,000 pataas. So yun lang talaga, pang basic at casual use lang. Okay, so ito naman ang kanyang specs. So dito sa harapan, ang screen size niya ay 8 inches WXGA IPS display, which is hindi HD plus, hindi full HD, standard high definition lang po ito. Okay, pag tinalikod natin, classic ng MyPhone tatak, ang Philippine map logo. Then ito naman po yung 8 megapixel autofocus main camera with flash, at sa harapan yung 5 megapixel front cam. Ayan, 5 megapixel front cam. Then sa side, nandito yung power button, volume rocker. Sa taas, nandito yung USB Type-C port. Okay, nandito yung 3.5mm audio jack. At ito po yung hybrid SIM, kung saan isang SIM. Opo. Ano raw sabi? Wrong number. At ayun, may tumawag ka. May tumawag kanina sa cellphone, kaya nahinto tayo. So nandun na tayo kanina. So hybrid SIM card po ito, na mamimili kayo kung dalawang SIM card or isang memory card or SD card. So yung speaker nito nasa ilalim naman. Kung mapapansin nyo, dalawa yung butas pero isa lang ang tumutunog dyan, no? So isang speaker lang.
Ito ay merong 5,100 milliamperes of battery, mas mataas kumpara sa T8 na mayroon lang 4,100. Okay, so for casual use, basic use, basic functions lang, mag-scroll ka lang or ano, siguro ito tatagal naman ng up to 10 hours of continuous use or 1 day ng casual use naman. Okay. So dahil ito ay for casual and basic use lang, so bata lang ang gagamit, 10 years old. Meron na rin tayong biniling separately na leather phone flip case, no? So kasi tawag dito, walang kasamang case ang tablet na ito. So ganito ang itsura niya pag nakasuot na yung case. Ayan, pwede ka nang manood ng nakatayo dyan, no? Pwede nang manood ng nakatayo or ano. At itong case na to naro-rotate din. Ayan, ng landscape pagka kailangan mo naman ng ano. Ayan, so dito for basic use lang naman to. Hindi ko na ito try na laruin dahil syempre kung casual naman lang din na games, yung mabababa lang, yeah, pwede to, pero pag mabigat na syempre hindi na dahil sa kanyang lumang, no, chipset at processor. Okay, so basic tasking, pag nag TikTok ka, napaka ano lang, malakas, okay lang ang ano, okay lang ang sound, malakas din. Napaka basic, napaka smooth din ng pag swipe. OA din yun, ano ba nangyari din? Okay. Then sa YouTube, yung pa pang gamit namin, ayan lang din. Napaka basic lang din siya. Yeah, bilis. Dahil mabigat yung YouTube app, new pipe ang gamitin nyo para mas magaan, or pure tuber o kahit ano. Ito kasi walang ads talaga, so hindi nyo ito mada-download sa Google Play, sa Google Chrome. Okay, ayan. Okay, so ayun lang. So ngayon, ano yung pinagkaiba niya sa My Phone My T8 tablet? So konti lang naman, no? So yung pangunahing pagkakaiba nilang dalawa is yung My T8 tablet ay micro USB pa yung port. Ito naman ay USB type C na. Okay? Then sa RAM niya, yung My T8 is 2GB of RAM. Ito mas mataas lang ng isa na mayroon 3GB of RAM. Parehas po silang 32GB of internal storage. And yung My T8 is nagraran pa siya on Android 10, so Go edition, pero ito ay Android 11 na, no? So hindi na siya Go edition, Android 11 na siya. Okay, so yun lang naman. And sa mga hindi naman maalam, no, pagdating sa paggamit ng data o ano, pwede nyo tong bilihan again ng My GMA na dongle para gawing TV o manood gamit ang tablet na to ng TV for free na hindi ka kumokonek sa internet. So yun naman ang ating initial review, quick review dito sa tablet na ito. So kung meron pa kayong ibang katanungan, siguro may magtatanong kung pwede sa Shopee, pwede sa Lazada, pwede naman to dahil ano lang naman yung mga apps na yun, casual lang. Pero kung ako sa inyo, sa mga gagamit nito, sa mga wag nyong lalagyan to ng mabibigat na apps dahil 32 gig lang talaga internal storage, mabilis lang mapupuno yan. Kung maglalagay kayo ng mga social media apps dito, yung mga Lite ang gamitin nyo, which is TikTok Lite, Facebook Lite. Ayan. Then sa YouTube, itong new pipe.
na walang ads. Ayun lang naman po. So kung may katanungan, just feel free to comment below para masagot natin ang inyong mga tanong. Maraming salamat.